naman. Kasi you're the chief of staff of ni Congresswoman Lucy. So pag mga decisions ba, for example, yung tulad na yung pag-hingi ng tulong or pag para doon sa mga nasalanta, mga political decisions, sir, paano ba yun? Kayong dalawa ba or you just sino bang nasusunod? Hindi, siyempre nasusunod yung Congresswoman. Ako naman as chief of staff, ginagawa ko yung mga hindi na niya kailangan gawin ng trabaho. Katulad ng pagpunta sa mga department, sa mga pagkausap sa mga tao. Basta sa kanya, puro decision making na lang. What I do is, pinipresent namin yung programa, kung ano yung kailangan gawin, tapos hingin yung decision niya. Tapos pag kami ni humarap as chief of staff, siyempre, I'm representing her, so parang ako na yung nagsasalita for her doon. And then sa district naman, ako yung gumagawa ng mga road work, mga plano, kung saan, for example, sinabi ng national government o ng DPWH, o meron kayong 10 million dito, saan nyo gusto, i-identify namin. So pupunta kami yung lugar, to checkin yung economic viability ng isang lugar, and then titignan mo kung kailangan pa talaga maglagay ng kalsada, or kung ano may sira doon, kung kailangan maayos yung drainage nila, or kailangan irrigation. Yun yung mga trabaho sa district naman. Or pag sinabi ng DOTC, kailangan ipaayos yung airport nyo. Dapat may report ka na agad. Ito yung condition ng airport namin, kailangan ayusin, tinamaan ng Yolanda. Ito yung magiging cost niya. Kasi ikaw yun lahat. Pero, nung last Congress na, itong Congress na to, sabi kay Lucy, hanap kita ng Chief of Staff. Kasi masyado maraming trabaho ako rin kailangan ko rin ng trabaho, di ba? Kaya ka tinanong ko, ikaw lahat yun. Oo, maraming trabaho talaga yun. And it gives a lot of time na nandun ako sa Ormoc. So, sabi ko, hanap kita ng Chief of Staff na gagawa ng trabaho niya. But, pati sa mga planning sa projects, I'll take care of it sa district. Sa busy schedule pareho, may time pa rin kayo for, syempre, yung free time yung dalawa ni Congresswoman. We have a lot of time together. Saka, kunyari, nasa bahay lang kami ni Lucy, mahilig kami yung pagtulog na lahat ng tao. Kami dalawa na lang yung lalabas, nasa kitchen. Nakain na kami, naging minutes na kami. Kaya lalabas kami dalawa lang. Punta sa mga bukas na restaurant, kunyari, mga Starbucks, mga 24 hours o kaya mga Army Navy, mga gano'n. Nandun lang kami. Kwento-kwentuhan lang. Or kung minsan, kung meron pang, makikita mo naman meron ka pang gising na friend na sa Facebook, malapit, ay, halika, lalabas kayo, sama ka na. Magkikita-kita lang doon. May gusto lang makaalam. May nagtanong lang. Si Juliana ba, wala bang balak na masundan? May plano ba? Matagal na namin plano talaga na magkaroon ng second baby, kaya lang hindi pa kami pinapalad na mabuntis si Lucy. But hopefully, we're always praying na every month pagkatapos ng period niya, sana buntis na. For the past 13 years, lagi namin pinapangarap. And up to now, ganun pa rin. Sir, si Congresswoman Lucy, ano ba since, siyempre, lalo naman active na talaga sa showbiz career. Nandiyan pa rin yung mga girls na Richard Gomez siyempre. Original na Adonis So, may ganun pa rin ba? Paano hinahandle ni Congresswoman yun? Wala. Mga ganun na nagpapahal. Ano naman ako, good boy naman ako Kahit maraming girls, pa-smile lang ako Diba? All bark, no bite. Yun, no? Tabol. Ilagay niya. All bark, no bite. Hindi, tsaka sa movies naman, si Lucy mahilig sa mga, mahilig yun sa mga love story. In fact, siya nga nasasabi, sana gumawa kayo ng isa pang movie ni Don. Big fan nga pala siya. Big fan talaga yun. Yun nga, sir. Natutuwa nga ako na hindi siya nagsiselos pag nakikita niya, humahalik ako sa screen. Sabi ko, hanggang screen lang naman yun. Wala lang reaction. Yun nga pala, sir, may update ba dun sa Don Richard project? I was told na may pinisend silang project kay Don na pinisend na rin sa amin. And the next step is gagawang ABS ng schedule kung matutuloy yun. Well, let's hope sana. By the last quarter of this year, meron kami simulan ni Don. Sana
Don Richard movie, Richard Don movie rin, ano, pare. Kasi habang Meron bang inline na gano'n? habang Ay, no? nagbi-build up yung mga bagong fans ng Richard Don. Oo. Habang umiinit, para lang, sana lang. Sana. Sir, let's talk about your new show sa TV5 na pala, yung Quiet Please. Ano ba to? Sabi sa akin kasi kakaiba daw to eh. Ano bang kakaiba to? Kasi most game shows na nakikita mo, maingay, di ba? Itong game show na to, kailangan tahimik. May mga challenges na ipagagawa sa'yo na dapat hindi ka mag-create ng ingay. Otherwise, merong mga microphone yung game show namin. Na pag gumawa ka ng ingay, and then may certain limit yun, pag tumunog, talo ka kagad. For example, bibigyan ka ng isang challenge na bubuksan mo yung soft drinks in can sa ibabaw ng lamesa. Tapos meron 2 microphone yun. Kailangan buksan mo siya na napakatahimik na hindi ka mag-create ng ingay. Paano yung kung may fifth mo? Yun na nga. So, kailangan. Kaya gagawin mo ng paraan na hindi ka mag-iingay. Or bigyan ka ng challenge na kakagat ka ng chicharon. Yung mga ganang klase ng challenge. May pagkasadista to. Or may mga simpleng bagay na pupunitin mo yung papel. Ano lang. Di ba? Regular piece of paper, pupunitin mo lang na hindi pa mag-create ng noise. So, everyday materials na nakikita mo sa bahay mo, pwede maging challenge na show namin. Actually, yung concept na to, nagsimula ito sa Kazakhstan. Yan yung kinuha ng Fremantle. Ngayon, dinidevelop natin dito. Okay, Pepster, sa pagbabalik natin, alam na natin yung Quiet Please kung paano ang ginagawa. Ngayon, gagawa tayo ng sarili nating version sa Pep Talk Challenge. Sa pagbabalik ng Pep Talk. Long. Soft lips ko